Risa Ontiveros, sabi niya, at higit sa lahat matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito. Salamat po sa inyong pag-uusisa. Salamat po, Your Honors, sa inyo pong mga madamdaming katanungan at tunog na nagmamalasakit. Pero pwede ba kaming magtanong? Paano po ba nakalusot ang probisyon sa Republic Act No. 11975 o ang batas sa kasalukuyang pong pambansang budget na siyang ikinakatwiran ni Finance Secretary Ralph Recto at maging ng pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation kung bakit nga nila kinukobra ang 89.9 billion pesos na pera ho naman ng PhilHealth? Nasa Volume 1B, Pahina 737, sa ilalim ng ating Unprogrammed Appropriations Provision ng budget, nakasaad ang provision na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Finance na maglatag ng panuntunan na magpapahintulot na kunin ang alinmang labis umanong pera ng alinmang government-owned or controlled corporation o GOCC para ponduhan ang mga proyekto ng gobyerno. Ang partikular na probisyon na ito sa ilalim po ng General Appropriations Act ang pinag-uugatan ng problemang ito. At ito nga ang sinasabi ni Secretary Ralph Recto na sila'y sumusunod lamang daw sa batas. Batas! Sino po ba ang nag-aproba sa batas na ito? Mawalang galang lang po, ha? Sa Kamara na binubuo po ng higit sa 300 mga miyembro, nasa record nila na 2 mambabatas lang ang formal na nagpahayag sa plenaryo o nagbigay nga po ng sa English ay manifestation na sila'y tutol sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ito'y pawang sina Representative Arlene Brosas at Franz Castro lamang. Sa Senado, tanging si Senador Aquilino Pimentel III lamang ang kumontra at bumoto ng no sa ratifikasyon ng 2024 General Appropriations Act. Ratifikasyon ng budget.